buong February regarding marriage, yung ating pag-aaralan. Last Lord's Day, ang tinalakay ay yung marriage itself, yung mga basics ng pagiging mag-asawa. Ngayon naman ay tungkol sa mga magulang sa paghahanda nila sa mga anak nila sa pag-aasawa. Next Lord's Day ay tungkol sa singles at marriage. At sa last Sunday, magtuturo ay si Pastor Erdy regarding naman sa unequal yoking. So, sinabi ng Westminster Larger Catechism, so meron kasi yan shorter catechism, larger catechism. Sa Westminster Larger Catechism, inelaborate kung ano yung mga common questions sa pananampalataya. At isa sa inelaborate dito ay yung 10 Commandments. Ang question number 137 ay ano yung ikapitong utos? Ang ikapitong utos ay huwag kang mangangalunya. Do not commit adultery. Ngayon, merong questions dito, ano ang pagsunod sa 7th commandment at ano ang mga kasalanan sa 7th commandment. So, abridge na ito, yung nakalagay dito, pero ito yung mga pagsunod sa ikapitong utos. Paano masusunod yung ikapitong utos? Chastity in body, mind, and behavior. Kadalisayan sa isip, sa puso, sa katawan, sa maging ugali. Ibig sabihin ng panlabas. Paano masusunod? Guardyahan yung sarili sa kawalang kadalisayan. Ano pa? Watchfulness over our senses, temperance, and modesty. Kasama pala yan sa pagsunod sa ikapitong utos. Keeping chaste company, maging yung sa mga kasama, mga kakilala, mga sinasamahan, ay kailangan meron ding mga kadalisayan. Avoiding situation that lead to impurity. Kapag pala iniiwasan yung mga lugar, panahon, okasyon na alam nating magdudulot ng 7th commandment violation, obedience pala yun sa 7th commandment. And resisting temptation pag tinanggihan. Now, ano yung mga kasalanan na nababali sa ikapitong utos? Again, ito ay abridged na kasi medyo old English yung original sa Larger Catechism. Ano yung mga kasalanan? Adultery, nagkaroon ng relasyon sa hindi niya asawa habang may asawa siya. Fornication, nagkaroon ng relasyon habang wala pa siyang asawa. Rape, incest, mga kamag-anak, sodomy, unnatural lusts. Unnatural lust, hindi yan normal. Hindi lalaki sa babae, kundi lalaki sa lalaki, babae sa babae. Unclean thoughts, words, and affections. Maging sa panloob, iniisip pa lang, na sinasabi pa lang, nararamdaman pa lang, pagbali na yon sa ikapitong utos. Immodesty sa behavior and clothing, pagbali yan sa ikapitong utos. Interfering with lawful marriage or permitting unlawful ones. Pinipigilan yung tamang pag-aasawa at pinapahintulutan yung maling pag-aasawa. And so on. Ang dami pa niyan. Pag sinusuportahan ng prostitusyon, kapag nagva-vow siya na magiging single sa buong buhay niya kahit hindi naman tinawag ng Panginoon, violation din yun. Delaying marriage, pinapatagal yung pag-aasawa, violation. Polygamy, unjust divorce, desertion, iniwan, idleness, gluttony, and drunkenness, and unchaste company, violation pala siya ng 7th commandment. Mga bastos na kanta, bastos na libro, bastos na litrato, bastos na sayaw, bastos na mga drama, at kahit anong aksyon na magpo-provoke or mag-engage sa impurity. Ayan yung Larger Catechism, kaya ini-encourage natin, no? Minus lang dun sa baptism. Dahil ito ay pedobaptism, ang posisyon ng mga ng Westminster. So, bakit natin nilagay ito? Dahil ang mga magulang ay may obligasyon na idisipulo ang mga anak nila sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Matthew 28:20 at Ephesians chapter 6 verse 4. Ang ibig sabihin nito, kasama sa curriculum na ituturo ng mga magulang ang ikapitong utos. Anong ituturo ng magulang sa mga anak nila? Kautusan ng Diyos. Anong kautusan ng Diyos? Selective ba? Ano lang favorite ko? Yun lang ituturo ko sa anak ko?
kung ano lang yung alam ko, yun lang ituturo ko sa anak ko? Hindi. Ang ituturo ng magulang sa anak ay ang buong konseho ng Diyos. At parte ng buong konseho ng Diyos ay ang ikapitong utos. Kasama sa pagdidisipulo ng magulang sa mga anak ay ang utos ng Panginoon. Alalahanin natin na ang mga bata, mga anak, ay hindi natin pagmamayari na kukunin natin in a lifetime. Hindi sila palaging atin. Sila ay dinesenyo ng Panginoon na hasain, turuan, i-mold para saan? Sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang mga bata ay hindi para sa kaluwalhatian ng magulang, ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Now, ang ibig sabihin ng ikapitong utos ay parte ng pangmagulang na pagdidisipulo. The seventh commandment is included in parental discipleship. Pero matatanong natin, kailan ba dapat magsimula na pag-isipan yung pagdidisipulo sa mga anak? Specific lang tayo ngayon sa isang subject, yung seventh commandment. Pero kailan ba dapat ito pinag-iisipan? Kailan ito, hindi pa nagsisimula, pero pinag-iisipan na. Alam nyo kung kailan? Kapag single ka pa. Single ka pa lang, iniisip mo na yung pagdidisipulo sa magiging anak sa hinaharap. Anong ibig sabihin nun? For example, sa Deuteronomy chapter 7 verse 3 to 4, napaka-concerned ng Panginoon sa Israel na wag silang makipamatok sa mga paganong nasyon. Ang mga anak nyong lalaki, wag nyo silang hayaan na kumuha ng misis sa ibang bansa. Sabi ng Panginoon, yung mga anak nyong babae, wag nyo ibibigay sa mga pagano na mga lalaki. Bawal ang intermarriage sa panahon ng Israel. Pero anong point ni Yahweh? Anong point ng Panginoon? Bakit niya yun pinagbabawal? Dahil hindi lang madadala sa paganism yung mismong anak nila, kung hindi mismo magiging mga kaapu-apuhan nila. That's the point. Kaya pinagbabawal yung unequal yoking dahil yung mga future children ay maliled astray doon sa Panginoon, sa covenant people ng Panginoon. 1 Kings chapter 11 verse 1 to 4, si Solomon, ilan ang naging asawa niya? 700. Tapos 300 na concubine. Alam nyo kung karamihan nun, puro pagano yung inasawa ni Solomon. At anong sinabi doon sa 1 Kings chapter 11, kinuha ng mga asawa niya yung puso niya. Mula sa Panginoon, papunta sa mga Diyos-Diyosan. At alam nyo kung anong nangyari kay Solomon sa lahi niya. Kanino nagsimula yung mga masamang hari? Kay Solomon. Pagkatapos niya, saan nagsimula yung mga masamang hari? Sila, Rehoboam. Kaninong anak yon? Kay Solomon. Naapektuhan yung salin lahi dahil sa desisyon niya na ang pakasalan ay hindi mananampalataya. Sa Deuteronomy, yun din ang sinabi. Nagsimula sa desisyon na pinagbabawal para yung mga anak ay mawala sa Panginoon. Therefore, kailan dapat mag-isip kung papaano ko ididisipulo yung mga anak ko in the future? Sa pamimili pa lang na mapapangasawa. Doon pa lang. Ang unang iniisipin ng lalaki, etong gusto kong i-pursue na babae, tingin ko ba siya ay magiging isang makadiyos na nanay sa mga magiging anak ko? It's not all about you. Hindi yung tungkol lang, pag namimili yung mga tao ngayon, maging mananampalataya, puro tungkol sa sarili nila eh. Sino yung gusto ko, anong itsura, anong ganito. Hindi eh. Ang isang iisipin, paano yung mga magiging anak namin? Ito bang babaeng pipiliin ko ay magiging mahusay at makadiyos na ehemplo at tagapagturo sa mga magiging anak namin? Si babae naman, pag may mga nanliligaw sa kanya, yun ang iisipin niya. Tingin ko ba magiging siyang tagapanguna sa mga magiging anak namin? Being mindful about parental discipleship does not begin in pregnancy. It begins in choosing a spouse. It's not all about us. Paano yung sunod na henerasyon? Hindi ito tungkol sa gusto lang natin. Ano yung makakabuti para sa mga hinaharap na anak? Hindi nagsisimulang mag-isip tungkol sa anak, later pa.
Hindi, sa pamimili pa lang na mapapangasawa, iniisip na yon. Pag ang pinili mong mapapangasawa ay mga karnal na pananadahilan, aasahan mo ba na makadiyos ang pagtuturo sa mga magiging anak sa hinaharap? Now, paano tuturuan yung mga anak when it comes to marriage? Dalawa. Passively by imitation, ibig sabihin, magiging example ka sa kanila. Passive yun. Ibig sabihin, wala kang direct na ginagawa. Pinapakita mo kung ano yung gagawin nila. Pangalawa, actively by instruction. Paano mo talaga sila diretsong tuturuan? Napakahalaga nung imitation. Filmar. Okay, yung mga nag-react, updated. Yung mga hindi nag-react, salamat sa Diyos, hindi kayo updated. Mga hiwalayan ng mga may anak. Alam nyo, ito yung magiging sermon ni Brother PJ mamaya sa Malakay. Hindi ko ipipreach to. Pero ito yung sinabi sa Malakay. Tungkol siya sa divorce. Saka sa faithfulness. Sabi ni Malakay, "But you say, why does he not? Because the Lord was witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless." May asawa siya, naging faithless sila sa asawa nila, though she is your companion and your wife by covenant. Did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? Ito yung importante dito. And what was the one God seeking? Ano yung hinahanap ng Panginoon doon sa usapin ng pag-aasawa? Ano yung inaasahan ng Panginoon? Godly offspring. Isipin nyo, ang topic, marriage, ang topic, covenant faithlessness, divorce, ang warning ng Panginoon sa kanila at hatol ng Panginoon sa kanila ay dahil faithless sila sa asawa nila, tapos biglang sisingitan ng Panginoon, ano ba yung gusto niya? Godly offspring. So you guard yourself in your spirit and let none of you be faithless to the wife of your youth. Ngayon, ang question, anong kinalaman nito sa context? Bakit binabanggit yung offspring? Usapang mag-asawa to. Dahil hindi mo paghihiwalay ang anak doon sa relasyon ng mag-asawa. Hindi pwedeng hindi maapektuhan ang anak at kanyang espiritualidad kung merong problema o kung merong kalusugan yung pag-aasawa ng mag-asawa. Ito ang main concern ng Panginoon. Tandaan natin, kung ang nakikita ng mga bata sa kanilang nanay at tatay, ang kanilang example or ang kanilang bad example, makakaapekto yun sa kanila. Makakaapekto yun sa mga anak. Ang mga magulang na mag-asawa ay mga makapangyarihang impluwensya sa mga anak. Dalawa, either for bad and for sin, or for righteousness and for godliness. Pero hindi pwedeng walang impluwensya. Napaka-ma-impluwensyal ng marriage ng parents sa kanilang mga anak. Alam nyo, may mga naghihiwalay ng mga magulang. Naghihiwalay yung mga magulang, tapos tinatrain nila yung best nila, ang term ay co-parenting. Ibig sabihin, si tatay, may iba ng pamilya, si nanay, may iba ng pamilya, pero si tatay at nanay ay nagsasama, panandalian, para saan? Para palakihin yung anak nila. Mabuti ba yon o hindi? Somehow, mas mabuti yun kaysa magkaano, di ba? Pero, understand that even that, no amount of co-parenting of divorce or separated parents can rival a healthy marriage in the eyes of a child. Hindi lang to emosyonal na masakit sa bata, ito spiritual na may kinalaman sa kanyang paningin. Kaya alalahanin natin na ang magulang kapag ini-enrich niya, pinapalusog niya yung kanyang marriage, yun ay isang makapangyarihang halimbawa sa anak nila. Napakabuti na halimbawa yon sa anak nila. Ang iisipin ba ng anak ng isang batang lalaki, gusto kong ng ganun. Gusto ko kung paano tratuhin ni nanay si tatay. Gusto ko kapag laki ko,
magkaroon ako ng asawa na ganon. Gusto ko maging katulad ako ni tatay, kung paano niya minamahal si nanay. Paano niya pinangungunahan si nanay. Yung anak na babae, ganon din. Gusto ko, kapag lumaki ako, gusto ko ng isang mapagmahal at nangungunang lalaki katulad ni tatay. Ang isang batang babae, maliit, dapat niyang makita sa kanyang nanay, gusto kong maging katulad ni nanay kung paano niya tratuhin si tatay. Kaya dapat ang mga magulang, Kristiyanong magulang, ay maging mindful sa kanilang sarili. Kung paano nila tratuhin ang kanilang mister, kung paano nila tratuhin ang kanilang misis. Tatay, ang anak mong lalaki ay gagayahin ka kung paano matratuhin ang asawa mo. Siya rin ay lalaki, magkakamisis din siya sa hinaharap, at kung anong ginagawa mo sa asawa mong babae, yun din ang gagawin niya sa asawa niyang babae. That's a challenge for you. Yun bang, masasabi mo ba sa sarili mo na, okay, gusto ko yun? O sasabihin mo, ay naku, delikado. O, eto naman, mga tatay, meron kang anak na babae. Gusto mo ba na kung paano mo tratuhin yung misis mo, ay ganun din tatratuhin yung anak mong babae sa hinaharap ng magiging asawa niyang lalaki? Because that will happen. That will happen. Mangyayari yan. Ngayon, baliktaran naman, sa misis naman. Misis, may anak kang lalaki. Yung anak mong lalaki, lalaki yan. Magkakaroon ng asawang babae. Kung paano mo tinatrato yung mister mo, ganun din siya tatratuhin ng magiging misis niya sa hinaharap. Gusto mo ba yon? Makikita mo ba sa sarili mo, yes, gusto ko. Kung paano ko tinatrato yung mister ko, ganun tratuhin yung anak kong lalaki. Do you want that? At ganun din, kung yung misis may anak na babae, magiging example ka eh. You will be an example. You're a potent example. Lalaki yung anak mo babae, tatratuhin niya rin yung asawa niyang lalaki kung paano mo tinatrato ang mister mo. So, these are considerations, kung paano tayo mamuhay sa loob ng bahay, may nakatingin. At wag nating maliitin yung mga maliliit na mata. Maliliit na tao na nakatingin sa atin. Wag nating sabihin, wala yan, hindi mangyayari, hindi pa nila alam yan. No, they know. Alam nila yan. At dinisenyo yan ng Panginoon para maging hamon sa atin. By potent example. Ano-ano yung mga prinsipyo na nakapaloob dito? Na ang mga anak ay napapabuti hindi kapag ang buong atensyon sa bahay ay nasa kanila. Kung hindi, kapag ang buong atensyon ng bahay ay nandun sa pag-aasawa. Mas mapapabuti si anak hindi kapag ang lahat ng atensyon, lahat ng pagkukonsidera, lahat ng pagmamahal ay nasa kanila. Hindi yun ang pinakanakabuti ang nakakabuti sa kanila ay makita si tatay na minamahal si nanay. Ang pinakanakabuti sa mga bata ay makita si nanay na nirespeto at sinusunod si tatay. Dahil nakatingin sila, nanonood sila, at nai-impluwensyahan sila. Isa yan sa pinakamahalaga. Akala natin mas makakabuti kapag umiikot ang mundo ko sa anak. No. Kailang umikot ang mundo ni tatay kay nanay. Umikot ang mundo ni nanay kay tatay. Huwag kalimutan. Yun ang sinabi, bakit kailangang maging faithful ka? Godly offspring. Paano mangyayaring godly offspring? Kapag naging faithful siya sa asawa niya. Yun ang result. Ang result ay godly offspring kapag si tatay ay palaging iniisip kung paano niya susundin ng Panginoon sa pagtrato niya kay misis. Si misis, iniisip ang Panginoon kung paano niya tratuhin ang kanyang mister. Nakikita ng mga bata ang relasyon ng kanilang mga magulang. Ang mga magulang ay dapat kayang sabihin sa mga anak nila, follow me as I follow Christ in this marriage. Kahit ano ang effort at consistency sa pagkatekay sa mga anak, kung hindi nila nakikita yon, it will bring damage. Ang sasabihin nila,
Hindi naman yun yung nangyayari. Tinuturo sa church yan. Sinasabi ni tata yan. Sinasabi ni nana yan. Pero iba yung nakikita ko eh. Igalang daw yung mister, pero si nanay, sinisigawan si tatay. Susundin nila yan. Action speaks louder than words in that regard. Kung si tatay ay walang pagmamahal sa nanay niya, binabaliwala, hindi pinapansin. Paano niya susundin yung utos na mahalin yung asawang babae, Ephesians 5. Dito nagkakaroon ng mga inconsistencies. Marami mga bata ang lumaki sa Kristiyanong pamilya na umalis dahil pagdating nila sa bahay, hindi yun ang nakikita nila sa relasyon, sa loob ng tahanan. Hindi na yun ang nakikita nila. Kaya alalahanin natin, kailangan magkasama yan. Teaching and example. Catechism and also by way of imitation. Pero hindi lang imitation, hindi naman pwedeng puro imitation lang, tapos hindi tuturuan ng diretso yung mga bata. So pangalawa, meron tayong pagtuturo dapat dun sa mga bata. Ito yung nakalagay doon sa current issue, contemporary issue, na comprehensive sexual education. Yung comprehensive sexual education na naging malaking issue yan ng bumungad sa taon natin, ito yung parte ng DepEd na gusto nilang isulong na i-address yung teenage pregnancy, yung STD, sexually transmitted diseases, at gender-based violence. May mga magaganda naman dito, no? Meron namang mabubuting mga layunin dito. Ito yung sabi ni Kurt de la Peña doon sa Inquirer. Sabi niya, the University of the Philippines Population Institute started conducting the Young Adult Fertility and Sexuality Study in 1982 to provide comprehensive data on young Filipinos, especially on issues related to sexual and non-sexual behavior. But after almost 5 decades, at panahon na natin ngayon, a lot of young people still don't have a comprehensive understanding of the cognitive, emotional, physical, and social aspects of sexuality. That while teenage pregnancies have decreased, may naman na bumaba yung teenage pregnancies, pero sinabi, a lot of 10 to 14 years old are becoming batang ina. Pabata doon ng pabata. Now, may mga mabubuti dito, pero itong sinasabi ng Biblia. Sino ba ang may responsibilidad na turuan ng anak nila tungkol sa issue na to? That's it. Sino may responsibilidad na ituro ito sa kanilang mga anak? Yung photo na yan, naalala ko nung panahon namin, nasa college na kami nung nagkaroon ng mga, ang tawag dyan? Yung sex education. Na may mga pinapakita paano maglagay ng condom and what not. Pero tandaan natin, may magkaibang pinanggagalingan itong sex education at yung edukasyon na tinuturo ng Biblia na dapat ituro ng magulang sa anak. Merong magkaibang objective at magkaibang goal ang dalawa na yan. Nakita na natin yung anong gusto ng CSE. Ang gusto nila ay huwag magkaroon ng teenage pregnancy. Yun ang gusto nila. Anong gusto nila? Mapigilan ng STD, huwag kumalat ang sakit. Gusto nila. Huwag magkaroon ng gender-based violence. Alam nyo, itong mga to mabuti naman to eh. Pero walang ina-address dito na masama ang fornication. Walang tinuturo dito na bawal kang makipagtalik labas sa kasal. Hindi yan ang tinuturo nila. Ang gusto lang nila, huwag mabuntis, huwag kang magkasakit, huwag magkaroon ng violence. That's it. Again, mabuti yun in and of itself, pero merong ini-encourage dito na okay lang makipagtalik ka so long as hindi ka mabuntis, hindi ka magkasakit, hindi ka masaktan. 3. Pero ang Bible, it goes so far. Hindi lang yun ang sinasabi, ang problema ay kasalanan, hindi pagbubuntis. Ang sakit, resulta lang ng kasalanan. Hindi problema ang pagbubuntis, mabuti ang pagbubuntis. Ginawa yan ng Panginoon, pero anong mali?
dahil may pagtatalik labas sa disenyo ng Panginoon. Nagse-sex outside marriage at tinuturuan pa sila, ganito ang safe na paraan. Safe na paraan para hindi mabuntis pero pwede kayo mag-sex. Pwede kayo magtalik. Isipin natin yan, may pinagkaiba. Ngayon, kung ang magulang ang magtuturo at Kristiyanong magulang ang magtuturo, ang ibig sabihin ay ma-educate nila sila sa usapin ng whole counsel of God. At parte sa whole counsel of God ay ang 7th commandment. Ang pangunahing teacher ng sex education ay dapat si tatay at si nanay. Ang pangunahing dapat magturo ng sex education ay si nanay at tatay. However, meron konting twist. Kasi sila tinuturo nila yan labas sa kasal. Pero ang mga magulang ang itinuturo ay pagsunod sa ika-7 kautusan. Ang sasabihin nila nanay at tatay, mabuti ang pag-aasawa. Mabuti ang magkaroon ng anak. Tutulungan ka namin. Para dyan, ipapanalangin natin yan. Ayaw ka namin magkasala. Gusto namin sumunod ka sa Panginoon. At kung magkakaroon ka ng sexual na kasiyahan, ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan ang gagawin nila nanay at tatay. Of course, varying degree yan. Kaya, alam nyo, sa mga pinakabata, paano yung tuturuan ng sex education? Hindi sa pamamagitan ng pagtuturo ng sex education, sa pamamagitan ng pagtuturo ng marriage. That's it. Kasi sa loob ng marriage, hindi malaswa ang sex. Ito'y ginagalang. Ito'y maganda. Ito'y inaasahan. Walang nag-iisip sa atin ng mag-asawa, ay, hindi nagsisex yan. Hindi, alam natin nagsisex yung mag-asawa. Pero may paggalang. Hindi natin binabastos. Malaswa lang ito at bastos kung ito'y hiwalay sa usapin ng kasal. At yun yung ginagawa nila. Wala to sa loob ng kasal. Ang unang ituturo sa mga anak ay pag-aasawa. Anak, si mama at si papa ay mag-asawa, ay mama yan ay papa. O later on, paglaki mo, magkakaroon ka ng wife. O, tama na yun. That's it. Tapos later, palalim yung pagtuturo sa kanya. Pero meron siyang basic understanding, hindi pwedeng magkasama yung hindi mag-asawa. Alam niyo, basic na yon. 7th commandment. May isip na nila, okay, hindi pwede, hindi mag-asawa, palaging magkasama. Mapatanong na sila, bakit sila? Hindi mag-asawa pero magkasama. Doon na, opportunity to teach sa kanila. Ang main purpose ng parental teaching on sex ay ang glory ni Christ, ang good ng kanilang mga anak, ang purity ng kanilang puso't isipan, ang repentance nila sa kasalanan at ang kaligtasan nila kay Hesukristo. Itinuturo ng parental discipleship sa 7th commandment na ang pagbubuntis ay maganda, hindi masama, ang pagtatalik ay mabuti, hindi immoral, immoralidad ang masama, ang otoridad ng magulang ay mabuti at dapat igalang, at ang pag-aasawa ay gawa ng Panginoon. Next. Sa usapin na to, kailangan magkaroon tayo ng distinction, ang anak na lalaki at anak na babae ay magkaiba. Sons are not daughters and daughters are not sons. Merong distinction ang Bible dyan. Hindi mo ihahanda sa pag-aasawa sila ng magkapareho. May pinagkaiba ang ginagawa ng mister at ginagawa ng misis, therefore magkaiba sila ng pagtingin. Numbers chapter 30 verses 3 to 16. Hindi natin babasahin lahat dahil napakahaba nito. Napakahaba nito. Pero basically, yung tinuturo ng Numbers 30, I would encourage you to read that by yourself sometime. Pero tinuturo nito yung mga vows. Pag binasa niyo yung Numbers 30, sinasabi doon na kapag yung isang babae, anak na babae, ay nagkaroon ng vow, siya ay sumumpa sa kapwa niya tao, o sumumpa siya maging sa religious reasons, at narinig yun ng tatay niya, at hinayaan niya lang, mananatili yung vow na yun. Pero kapag hindi narinig ng tatay niya yung vow niya, at later on si tatay nalaman, naku, yung anak kong babae nag-vow ng ganito. At sa kanyang wisdom at sa kanyang decision, ayaw niyang ituloy yun. Alam niyo, sinabi ng text, it is removed by the Lord. Hindi
hindi na yon aasahan ng Panginoon dun sa babaeng yon. Ang Panginoon ay nagbibigay ng mataas na otoridad sa mga tatay para sa kanilang anak. At later on, yung same na principle na yon, sinabi sa Numbers 30 na yun din ang authority ng husband sa kanyang wife. We have already discussed that, no? Nakaraan na ang otoridad ng tatay sa kanyang anak na babae ay pinapasa sa otoridad ng asawang lalaki sa kanyang magiging asawang babae. Same scenario ang sinabi ng Numbers 30. Si husband, nandyan, si wife, nag-vow sa Panginoon or nag-vow sa mga kapwa niya, at narinig yun ng asawang lalaki, hindi siya nag-react, maintained. Pero kapag hindi niya narinig, tapos later on, nalaman niya nilang na may vow si wife niya, may promise si wife niya, at sinabi niya, naku, hindi pwede yan, huwag yan. Hindi naaasahan ng Panginoon yung vow na yun sa kanya. Yung authority ng father ay authority ng husband na ibinibigay. Ang mga babae, anak na babae at anak na lalaki ay magkaiba. Tandaan natin, ang mga anak na lalaki ay sinusugo, ang mga anak na babae ay ibinibigay. Ang anak na lalaki ay sinusugo, ang anak na babae ay binibigay. Makikita natin yan na palaging wordings, language ng scriptures. Sons are sent, daughters are given. Her hand in marriage. Ang mga anak na lalaki inaasahang umalis sa bahay, magsimula ng sarili nilang bahay, para saan? Para kapag nag-asawa na sila, dadalhin nila yung asawa nilang babae sa sarili nilang tahanan. Ang mga anak na babae ay hindi inaasahang magtayo ng sarili nilang bahay. Sa scripture. Hindi. Ibinibigay yun ng tatay sa mapapangasawa niyang lalaki na siyang magtatayo ng bahay. Daughters are given to a young man who is establishing such a home. Kaya sinabi ni Doug Wilson dito, sabi niya, the Bible teaches that father have authority over their unmarried daughters, just as husbands have authority over their wives. Moreover, there is a natural transition made from authority of the father to the authority of the husband, as we can see in the phrase given in marriage. The authority of the father, therefore, clearly extends to the daughter's romantic interest. Kung sa vow nga sa Panginoon may authority yung tatay sa anak, paano pa sa romantic interest? Paano pa sa usapin nung love life? So sige, stop muna tayo. Bago ako dumiretso doon sa mga susunod, any question? Ha? Sige, Josh. Bakit tumiklop? Patungkol sa pwedeng kung pwedeng asawahin niya yung isang, kunyari, anak ko babae, may say ako dun sa kung sino yung pwede niyang or kunyari Christian, tapos may nagpo-pursue sa anak ko, may say ako kung pwede sila or parang vote ako doon. Meron bang say din yung parents na siya yung mismong pipili ng mapapangasawa? Like, kasi in the history, may arranged marriage. Pwede pa rin ba yung mag-apply ngayon na, kunyari ako, maghahanap ako ng mapapangasawa ni Cindy in the future, na talagang intentional, na, uy, bagay ka sa anak ko, ganun. Pwede ba yun, Pas? Ayun, thank you, Josh. So, thank you dun sa tanong. Now, yung tanong ni Josh ay may authority ba yung parents sa usapin ng pipiliin ng anak niya, or pwede bang yung magulang ay pumili sa mapangasawa ng anak niya? Now, marami nagre-react doon. Pero, baguhin natin, paano pag hindi na magulang yung namili? Paano kung yung best friend niya? Sabi ng best friend niya, uy, ito bakit hindi mo tignan to? Bakit hindi ito ipurso mo? Paano kung yung isa sa mga ginagalang niyang tao
ang nagsabi, uy, ito oh, tingin ko ito yung dapat may pursue. Bakit kapag magulang yung pinag-uusapan, ayaw? Pero kapag mga hindi magulang yung nagsasuggest, pag hindi magulang yung naghahanap din yung mga kaibigan eh. Bakit mas encouraging? Now, dito may pinagkaiba kasi yung panahon natin. Anti-authority ang panahon natin. Ayaw natin na pinapakailaman tayo ng mga nasa taas natin. Ang gusto natin ay tayo lang magdedesisyon or ibang tao lang. Merong sense kasi yon ng usapin ng authority. Kaya ako binigyan ng example. So mamaya masasagot yung tanong mo. Pwede ba? Ang main answer doon, yes, but. Yes, but. Pwede, pero, tuloy natin mamaya. Sige, other question. Sige, isa na lang, kay Joel, tapos diretso tayo. Morning, Pas. Salamat po. Pas, paano po pag absentee parents or dead parents or hindi Christian parents, tapos parang ano yung hope ng Christian single man or single woman kung walang parents na gagawin to? Kahit merong Christian na magulang, ang hope natin ay ang Panginoon. Sila ay guide lang. Sila ay parents na binigay ng Panginoon sa atin, na mag-guide sa atin, pero ang pinaka-hope natin nasa Panginoon, wala sa Christian parents ko. Kahit na kami faithful na Christian parent, si anak ay hindi dapat sa amin umasa. Ang pag-asa niya nasa Panginoon. Pero alam ko yung sinasabi mo, ibig sabihin yun, hindi naman ultimate na hope. So of course, ang susundin natin, wala iba kundi ang scripture. Kahit naman Christian parents, susundin natin sila if hindi violation ng scripture. Dahil ang mga parents ay hindi Lord of Lords at hindi sila King of Kings. Nung sinabi ni Jesus na siya ang Panginoon ng mga Panginoon, ang ibig niya sabihin, siya ang Panginoon ng lahat ng mga nanay at tatay. Siya ang Panginoon ng lahat ng mga presidente at hari. Siya ang Panginoon ng mga pastor. Ibig sabihin, silang mga may authority ay mga lesser kings at lesser lords. Hindi sila ultimate. Pwedeng mali sila. Therefore, kapag may, kunyari, sinabi ko, Paul, nakawin mo nga yung dyan. Hindi pwede. Kasi violation yon. O kaya sinabi ko, Paul, huwag ka munang mag-worship ngayon. Diyan ka lang sa bahay nyo. Hindi pwede yon. Now, yun din ang aplikasyon sa magulang. Igagalang sila, non-Christian parents, absent parents, igagalang sila, pararangalan sila as sabi ng 5th commandment, pero ang word of God ang dapat na mamayani. Without being irreverent. Nang hindi sinasabing bastusin yung mga magulang. Pero ang susundin ay salita ng Panginoon. Hindi salita ni Bongbong ang ultimate. Hindi salita ni Pastor Joseph at Pastor Erdy ang ultimate. Hindi rin salita ni nanay at tatay ang ultimate. Lahat ng mga to ay dapat nakayuko sa Biblia. Therefore, kapag non-Christian yung parents natin, we honor them, we revere them. Hindi dapat bastos ang Kristiyanong anak sa hindi Kristiyanong magulang. Pero ang salita ng Diyos ang dapat masunod. So, ayun lang muna bro. Sige, diretso po tayo. Now, may kinalaman dun sa mga usapin na yon yung training. Sa usapin ng training, ang isang principle ay as early as possible. Sa next bro. As early as possible. Pinakamaaga ay pinakamainam. Pinakamaaga ay pinakamainam. Ibig sabihin, dapat iniisip na kaagad ng mga magulang yung pag-aasawa ng kanilang mga anak sa pag-flourish nito, and it is the earlier, the better. Now, isa ito sa mga malaking pagkakamali ng magulang na iniisip lang yung pag-aasawa nila, mga temptations nila kapag nandun na. Kunyari, si Light, siya ay magti 3 years old. Kapag hindi ko inisip yung kanyang hinaharap at kanyang magiging paglaki, magugulat na lang ako na 15 years old siya, may gusto na siyang babae at siya ay meron ng libido. Kapag hindi ko inisip ng hinaharap. Yung mga bata ay lalaki.
Hindi sila forever na bata. Hindi sila forever na cute, na ganyang mga bata. Kailangan nating isipin yun. Sila'y lalaki. Yung katawan nila ay go through sa adolescence period. Dito na magkakaroon ng pinagkaiba, magkakaroon na ng sexual urges, magkakaroon na ng desires yung mga isip at puso nila. Na dati wala silang pakialam dyan. Ang pinisip nila, laro. Pero one day, ang ganda pala nung kalaro ko. Ang pogi pala niya. Hindi na iniisip dati yon. Pero, anong pinagkaiba? Lalaki sila. Hindi sila forever na bata. Yun ang dapat nating paghandaan. Sila ay haharap sa mga sexual, eto mas more sa mga lalaki, sexual temptations. Sa mga babae, mas magfe-face sila ng mga emotional temptations. More on. Kasi ang mga kalalakihan ay nagkakaroon ng tukso because of their basic urges. Ang mga kababaihan ay nagkakaroon lang naman dyan ng mga sexual issues dahil una emotional yon. Hindi yun una sexual. Sa lalaki sexual, diretso agad yan. Pero sa babae, dahil merong pumansin sa kanila, merong nagbigay ng attention sa kanila, merong gusto, nakasama sila, merong nakikinig sa kanila, therefore, binigay nila. Sa lalaki, walang usapan. Diretso, sexual agad yan. Ganyan, yung mga bata, yung maliit na batang babae, later on. Yung maliit na batang lalaki, later on. Lalaki yan. Therefore, ang mga magulang ay dapat maging mindful na hindi forever infant at forever toddler ang mga anak nila. Kapag ganito ang naging isipan ng mga magulang, lalaki yung mga anak nila na immature. Yung katawan nila matured na, laki na ng boses, pero yung isipan at training nila pang 5 years old. Nakakita na kayo ng 25 years old, pero kung mag-isip, parang bata. Kung magdesisyon, walang karunungan. Kung magplano, walang pinagkaiba sa 3 years old. Bakit? Kasama yan na dapat iniisip ng mga magulang sa kanilang anak. Hindi pwedeng mauna yung paglaki ng katawan kesa doon sa kaluluwa nila at isipan nila. Ang tinetrain ay yung isipan, ang tinetrain yung discipline nila. At kapag naging unmindful sa parenting na ito, guess what? Magiging mas mahirap yung parenting later. Mas mahirap palakihin ang isang teenager dahil hindi siya pinalaki nung bata pa siya. Kapag hindi mo pinalaki yung 5 years old, hindi mo tinrain yung 5 years old, guess what? 15 years old na siya pero 5 years old pa rin yung training mo sa kanya. At napakahirap na habulin nun. Hindi ko sinasabing walang pag-asa, pero napakahirap na habulin nun. Hindi magkapareho yon. Dinelay lang yung dapat na pagtitrain sa kanya. Now, ito yung sinabi ng Deuteronomy 22, verse 13 to 21. Lahat ng nakapaloob dito sa Deuteronomy 22 ay tungkol sa may mag-asawa. Si lalaki, si babae. Tapos sabi ni Mister, inakusahan niya yung misis niya na hindi na virgin nung nag-asawa sila. Now, ang patakaran na ginawa ng Panginoon sa Israel ay yun ay imbestigahan ng mga elder doon sa Israel. At kapag napatunayan na hindi totoo yung akusasyon ni Mister sa kanyang misis, magbabayad siya ng price. Alam niyo kung kanino siya magbabayad? Kay tatay. Sa tatay ng anak na babae. At hindi niya pwedeng hiwalayan yung asawa niyang babae. Ngayon, kung napatunayan na hindi virgin yung anak na babae, napatunayan na totoo yung accusation ni Mister, alam niyo kung anong gagawin? Yung babae na yon ay dadalhin sa harap ng bahay ng tatay niya at babatuhin siya hanggang mamatay. Naalala niyo yung woman caught in adultery? Dinala nila kay Jesus yung babae, pero hindi yun pinahintulutan ng Panginoong Jesus.
Kasi maraming mga ano doon, maraming mga mali. Kasi kapag ginawa yon dapat kasama yung lalaki na nakasama ng babae. Pero doon, babae lang yung binigay doon. At ang Panginoong Jesus ay may kakayanan na kung sinabi ng Panginoong Jesus nung panahon na yon, sige gawin nyo. At totoo yon, deserving lang siya doon. Pero kung nung sinabi ng Panginoong Jesus, walang magbabato, may karapatan si Jesus. Dahil siya'y Panginoon. Awa at biyaya yon ng Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoon, mas malupit. Sinabi niya, sige, kung meron sa inyong walang kasalanan, siya ang unang bumato. At kayang gawin rin yun ng Panginoong Jesus. At sa book nga ni Doug Wilson, sinabi niya, very specific daw yung position niya doon. Ano yung kasalanan na sinasabi ni Jesus? Parang sinasabi daw ni Jesus doon, kung sino man sa inyo ang hindi nag-commit ng adultery, una siyang bumato. Kaya sinabi sa text, unang umalis, matatanda. Pabata ng pabata ng pabata hanggang lahat sila umalis. Now, pero dito sa text natin, sa Deuteronomy 22 verse 30 to 21, ang tanong, bakit sa harap ng bahay nung tatay babatuhin yung babae? Bakit hindi siya i-execute sa state? Bakit siya hindi i-execute sa harapan ng elders? Bakit sa harap ng bahay nung magulang niya siya i-execute? Ito yung sabi ni Doug Wilson. Sabi niya, if the charges were true and this woman had played a harlot in Israel, then the men of the city were to bring her out and stone her. The important thing to note is that they do this in front of the father's house. They do not execute her at the state penitentiary in the middle of the night. They execute her in front of the father's house. Now, why there? Bakit doon? The biblical answer is that the father is responsible for the sexual purity of his daughter. Dahil nung nag-asawa sila, ang promise, ibibigay ko sa iyong anak ko na puro. At napatunayan na hindi, therefore, hindi naprotektahan ito ng tatay. Ang virginity, ang purity ng mga anak na lalaki at more especially ng mga anak na babae ay accountability ng magulang sa harap ng Panginoon. Hindi ito accountability nung individual lamang. Ganyan kasi yung pag-iisip natin ngayon eh. May personal accountability lang ako sa Panginoon and that's it. No. At napapasa yun sa magulang. Iniisip ng magulang, binigyan na kita ng pagkain, binigyan na kita ng gamit, tapos na ang responsibilidad ko sa'yo. Hindi, pati pala 7th commandment ay responsibility ng parents sa anak. Yung sexual purity ng anak ay responsibilidad ng magulang. Isa yan sa ihaharap nila sa harapan ng Panginoon. Until marriage. Sino ang nagkikip? Parents, lalo na yung tatay. Lalo na sa mga anak nilang babae. Ang responsibility din ito ay hindi lang outwardly, dun sa virginity itself, kung hindi sa puso at isipan. Hindi to sinabi, okay, walang nakatalik yung anak ko, pure yan. Hindi. Paano yung isip niya? Paano yung puso niya? Nakip ba yun? Tinuruan ba siya na totoong maghintay ka, totoong umasa ka sa Panginoon? Hindi ito outwardly lang. Of course, important yung outwardly. Pero yung inward din, yung heart desire. Baka naman yung outward ay purong-puro pa rin isipan, sabi ni Jesus. Ay hindi sinanay, hindi tinrain ng kanyang mga magulang. So, sa usapin ng pagiging practical, pag ang isang couple ay engaged na, hindi pa sila kasal, obligasyon ni nanay at tatay na maglagay ng boundary. Hindi pa sila kasal. Kung hindi pa sila kasal, responsibilidad ni nanay at tatay at meron silang authority na magsabi, huwag kayong lalabas lang kayo lang, dito lang kayo, kasama niyo ako. Hindi sila mag-asawa. Pag mag-asawa na sila, go! Pero kung hindi pa sila mag-asawa, until sila ikasal, doon aabot yung responsibilidad ng magulang to keep their purity. Hindi yan bound. Responsibility yon ng mga magulang. Hindi yan
overly authoritarian. Dahil pananagutan nila yon sa harapan ng Panginoon. Lalo na si tatay. Hindi niya pwedeng hayaan yung anak niya babae kung sino-sinong kasama. Hindi niya pwedeng hayaan yung asawa niyang babae kung saan-saan pupunta. Hindi lang babae, pati anak niyang lalaki. Kung saan sila magde-date, sino ang kasama nila. So, kailangan nating isipin na yun. Hindi nila pwedeng sabihin na gano'n, na si nanay at tatay hinayaan. Hindi, sige, okay, saan kayo? Tapos pag may nangyari, anong nangyari? Hindi naman tayo bata. Nasabihin natin, hindi, very pure yan. Walang pure. In and of itself, pinoprotektahan yan. Magugulat, hindi pwedeng magulat ka sa alam mo namang yun ang kahantungan. Now, kaya sa usapin kanina, dun sa CSC, sa pinag-usapan ng CSC, yung teenage pregnancy, alam niyo kung anong leading cause ng teenage pregnancy? Alam niyo kung leading cause? Absent parents. Walang nagsasabi nito. Ang sinasabi, lack of knowledge. Ang sinasabi, ganito. Pero nasa ng magulang nila? Yun ang tanong. Kasi mas marami ng magulang ang hinayaan ang training at edukasyon sa kamay ng iba at hindi sa sarili nilang kamay. Ang sinabi ng Bible, bakit nagkakaganon ay mga magulang na hinayaan yung anak nila. Kaya sila nagkakaganyan kasi hindi sila inalagaan. Hindi sila pinansin. Hindi sila kinausap. Hindi sila tinrain. Aasahan ng magulang, di, magiging maayos din yan. Lalaki yan ng maayos. May kailangan gawin yung magulang para doon. Hindi yan natural na lang na biglang magiging godly. Hindi yan natural na lang magiging pure. Hindi yan natural na lang na magiging bigla na lang na faithful. Hindi. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Next, bro. Now, bakit nagkaroon ng teenage pregnancy? Alam niyo kung bakit? Kasi tinrain sila na maging ganon. Bata pa lang sila, tinrain na sila. Bata pa lang, tinutukso-tukso na sa iba. Uy, ito, bata pa lang, hinahayaan na sila na manamit na parang lewd. Dahil bata pa lang, hinahayaan na sila sa mga ganong usapin. At ano yung result? They went there. Kaya nangyari yun sa kanila dahil yun ang training sa kanila nung bata sila. Mindless training, but it is still training. Binigyan sila ng mga phone at videos na hinayaan sila na mag-search, hinayaan silang makapanood ng mga SPG, tapos magugulat yung mga magulang, anong nangyari? Tinrain mo eh. Ganun mo tinrain. Tinrain mo siya na ganyan, huwag kang magulat na ito yung resulta. Kaya importante dito yung Proverbs 22 verse 6. Saan sila ituturo? Kung saan mo sila gustong pumunta. Ibig sabihin, importante ang formal, catechism, family worship, at maging informal na teaching na bigyan ng lugar at panahon sa mga bata. Kailangan merong venue na turuan sila. At alam nyo ba na pwede ring magturo ang magulang by bad example. Pwedeng sabihin ni nanay at tatay, nakikita mo sila, huwag mong gayahin. Napakarami example sa Bible na by bad example. Deuteronomy 1:35-40, Proverbs 24, Luke 17:32, 1 Corinthians 10:6-11. Hindi dapat maging tikom ang bibig ng magulang kapag nakakakita yung anak ng kasalanan. Kahit kapamilya nila. Si Doug Wilson, sinabi niya, bumibisita sila sa mga relatives nila at meron silang mga relatives na sexual immorality, either cohabitation, ganyan. At pag uwi nila ng bahay, galing sa sasakyan nila, sinasabi nila, anak, ganito yung ginagawa nila, mali yun, wag mo tularan yan. Pwede mong sabihin sa mga anak mo, at kapag nanahimik ka, i-assume nila na okay lang yan. Pag nanahimik ka sa mga mali, i-assume ng mga bata na okay lang yon. Dapat sabihin ng diretso, anak, mali ang homosexuality, anak, mali ang promiscuity, anak, nakita mo yon, mali yon. At pag nagtanong sila,
Sinabi ng mga bata, bakit ganun? Paano to? Sagutin mo. Sabihin mo, wag mong tularan yun. Dahil tutularan nila yon kapag hindi mo sinabi sa kanila. Wise boundaries at practicals. Napakaraming mga practical, no, na pwedeng gawin. Pero dapat magmula ito dun sa idea at tinuturo ng Proverbs chapter 22 na train up a child in a way he should go. Ano yung mga boundaries na pwedeng ibigay sa kanila? Walang joke dapat tungkol sa mga relationship. Seryosong usapan to. Seryoso na open na usapan. Hindi dapat magulang ang manguna ng tukso-tukso sa kanilang mga anak. At hindi dahil later on, kasasanayan nila yun, okay lang pala eh. Makipag-flirt ako? Saan nila natutunan yon? Kapag tinukso nila yung mga anak nila. Gagawin rin nila yun sa iba, at pag ginawa ng iba sa kanila yon sa eskwelahan, ano isipin nila? Okay lang. Yung parents ko, ginagawa sa akin yun eh. Hindi, seryosong bagay ang marriage. At ito'y pinag-uusapan ng tama. So, isa yan. Ano pa? Delayed gratification. Bakit dapat hindi binibigay lahat ng gusto ng bata sa kanya? Kasi paglaki niya, sa usapin ng sexual, sa usapin ng romantic, kapag sinanay sila na lahat ng gusto nila bigay agad, sa usapin, sa kategory ng sex, gusto nila bigay agad din. Kailangan silang turuan na hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo agad. Either paghirapan mo, hintayin mo, o bawal talaga. Na kapag yung bata, sinanayan na, ano gusto mo? Bigay lahat. Ano mangyayari ang paglaki? Ang training na sa kanya, pag may gusto siya, dapat nandyan na. Translate yan sa sex. Translate yan sa usapin ng marriage. Atat na yan, 15 years old pa lang. Gusto ko, wag niyo ako pigilan. Bakit? Kasi tinrain siya na kung anong gusto niya, bigay agad. Hindi lang po, general ito, pero in-specify lang natin sa usapin ng 7th commandment. Napaka-importante ng delayed gratification. Na hindi lahat ng gusto ko, ngayon na. Learn to say no, learn to say wait, train them na hindi lahat ng gusto nila ay dapat nilang makuha. Dahil may effect yan paglaki. Hindi yan ngayon lang, hindi yan cute. Na, ay, ako, ang laki-laki ng anak ko, mapakabuti. Kailangan mo turuan na wait. May mga time na kailangan silang magutom. Okay lang yun. Bakit? Delay. Hindi lahat bigay agad pag gusto nila. Wise boundaries, controlled media, yung smartphone, mga videos, open. Yung mga bata, meron na agad na binibigay na smartphone sa kanila. Again, wisdom call ito ng magulang, pero kailangan maging mindful doon. Hindi ito sabay sa agos lang. Okay lang kahit walang smartphone yung anak mo. Decision yan ng magulang, at kapag nagdesisyon ka, pananagutan mo yan sa harap ng Panginoon. Again, sasabihin ng magulang, puro ka cellphone. Sino nagbigay? Oops. Wrong question. Sino ang hindi nag-limit? May cellphone na unlimited. Si Pastor Ramen, nung napunta kami sa Pampanga, may cellphone yung anak nilang babae. Pero ginagamit niya lang for a limited time. Tapos, after nung limited, nanghihiram pa siya, pwede ko bang gamitin yung cellphone ko? Bigay. Tapos after no, limited time, bibigay niya na ulit. So either may supervision, may limitation, pero hindi only. Anong aasahan mo sa isang bata na napaka-curious, may sinful desires, at binigyan mo ng opportunity i-explore iyon. Yun ang naging teacher. Yun ang naging teacher. Mga practical lang yun. Alam nyo, meron pang mga iba. Meron pang mga
iba. Pero isa sa mga significant ay prayer. Pray for them as early as possible. Lahat ng mga practical na to, lahat ng mga pamamaraan, lahat ng catechism, yan lahat ay means lang, pero hindi sila Diyos. Hindi sila Diyos. Ang Diyos lang ang kayang humubog sa kanila, ang Diyos lang ang kayang mag-convert sa kanila, ang Diyos lang ang may kakayanang magbago sa kanila. Pero gagamitin ng Diyos yung mga paraan na yon. Pero hindi pwedeng sabihin ng magulang, ginawa ko na ang lahat ng tama, bakit ganito pa rin yung nangyari? Kaya dapat manalangin. Kasi hindi nakasalalay yun sa magulang. May part yung magulang, pero it is God who changes the heart. Apollos planted, Paul watered, but God gave the increase. Ganun din sa magulang. Father planted, mother watered, but God will give the increase. Kailangan manalangin. Ipapanalangin sila privately. Ipapanalangin ni nanay at tatay yung anak privately. Mananalangin sila na magkakasama. Mananalangin si tatay at anak niya ng one-on-one. Mananalangin yung mag-asawa ng sila lang para sa anak nila. Magbibigay ng benediction si tatay sa kanyang anak. Naririnig ng anak na pinapanalangin siya. All means of prayer ay kailangan para sa mga anak. Hindi ito paraan lang. Ito'y paraan ng Diyos na sana pagpalain ng Diyos. Now, hindi pa pala. Malapit na. Paano naman si magulang, yung anak niya ay nalalapit na magpakasal. Tapos na tayo sa bata hanggang teenager. Nandun na tayo. Malapit na. Ayan na. May authority ba? Ito yung tanong ni Josh. Sasagutin na natin. May authority ba ang magulang sa pipiliin ng anak niya? Ang answer ay yes, but. Dito na yon. Hindi ko pinapantay yung scripture kala Calvin, ha? Mga example lang yan. Pero, sabi ng 1 Corinthians 7:38, King James at New King James. Kasi yung ibang mga translation, I believe, may ibang thrust eh. Alam naman natin yung usapin ng translation, di ba? Pero dito, napakaganda. 1 Corinthians 7:38. Sabi, kasi may thrust sa ibang version na ang nagde-decide ay yung lalaki. Pero dito sa KJV at New King James, merong usapin dito na nagde-decide ay yung tatay. Pakinggan nyo. So, then, he that giveth her in marriage doeth well. But he that giveth her not in marriage doeth better. Ito yung basis ng komentaryo nila Calvin. Sabi ni Calvin, dito sa text, let us know therefore that the disposing of children in marriage, the authority of parents is of first importance, provided they do not tyrannically abuse it or even the civil laws prohibit. Ano daw ang authority ng parents when it comes to marriage? First importance. Yun yung sinabi sa text. Kapag pinahintulutan ni tatay na ibigay yung kamay ng kanyang anak, o kaya hindi niya pinahintulutan na ibigay yung kamay ng kanyang anak na babae. Second Helvetic Confession. Palagi natin naririnig to doon sa the preaching of the Word of God is the Word of God. Pero may chapter sa marriage. Sabi ng Second Helvetic Confession, 1566, let marriage be made with consent of parents or of those who take the place of parents. Pwedeng magulang o sila na mga tumatayong magulang. And above all, the purpose of the Lord, which the Lord instituted marriage. Si Samuel Clark naman, meron siyang binigay na 3 reason kung bakit kailangan ng parental consent. Sa atin kasi sa batas natin may age. Parang after a certain age, okay lang kahit wala ng parental consent. Hindi yan ang sinasabi ng Bible. Pwede na sila magpakasal after a certain age. Ang sinasabi ng Bible, may otoridad at kailangan may consent na magulang anuman yung edad. Hindi to age-based, hindi to independence-based, hindi to work, career-based. Kasi may mga ganun tayo iniisip eh. Kapag may trabaho na yung anak ko, bahala na siya.
Yun ba'y sabi ng Bible? Yun ba'y sabi ng Bible? Bahala na siya. Hindi. 3 reason, sabi ni Samuel Clark. Nandyan ba yun sa copies nyo? Yung 3 reasons ni Clark? Sa Marrow of Divinity? Meron, okay, basahin nyo na lang. Diretso ko na. So, basahin nyo na lang dyan. So, kailangan may balance yung parental authority at autonomy ng mga anak. Kaya ako sinabi kay Diyos kanina na, yes, but meron ditong usapin na dapat magdesisyon ang anak ng sarili niya. Pero dapat din igalang ang otoridad ng kanyang magulang. Hindi ito magulang lang ang nagdedesisyon at hindi na mag-iisip yung anak at hindi rin mag-iisip lang yung anak nang hindi kinukonsidera si tatay at nanay. Ang kailangan mangyari ay merong balance. Ginagalang sila tatay at nanay, pinakikinggan sila, samantalang nagdedesisyon din yung mga anak. Ang mga anak ay hindi dapat magpakasal nang hindi alam nila nanay at tatay o wala nilang consent. Hindi nito ginagalang yung 5th commandment. Hindi pwede mangyari yan. Ang mga magulang din naman ay hindi dapat puwersahin yung mga anak nila sa pagpapakasal against their will. Pero hindi rin nila dapat pigilan yung mga pag-aasawa ng mga anak nila kung ito naman ay tama. Kung wala naman ditong mali. Therefore, parental involvement in marriage should be for the child's well-being. Ang iisipin ng magulang, kaya siya nagdedesisyon, kaya siya nagko-consent, kaya siya hindi binibigay yung blessing or binibigay niya yung blessing para saan? For the well-being. Para sa kabutihan. Hindi pwede na i-push nila nanay at tatay yung anak niya kasi malaki dowry. Sa ibang culture yon. Laki bayad nito, bigay ko na. Pero hindi rin dapat pinipigilan dahil rin sa mga hindi godly na mga reasons. Sabi ni Martin Luther, sa next bro, napakaganda kasi balance yung sinabi ni Luther dito. Sabi ni Luther, at sabi ni Luther, may mga ayaw pa pag-asawahin yung anak nila kasi paparalin pa daw yung mga kapatid. Is that godly reason? Magpapaaral yung anak sa kapwa anak niya. Pero ito sabi ni Luther, sabi niya, ang ganda kasi kay Luther pa nang galing, hindi kay Calvin, hindi dun sa iba, dun sa pa napaka-zealous Sabi ni Luther, parents should understand that a man is created for marriage. Hindi sila forever baby, sila ilalaki, sila ibibigay mo later on. Therefore, they are in duty to bound to assist their children to marry. Wow! Sabi ni Luther, ang mga magulang daw mag-a-assist sa kanila to marry. Removing them from the perils of unchastity. Ayaw ng magulang na magkasala yung anak nila. Therefore, i-assist sila towards marriage. Where they proceed in Christian fashion, there will be knowledge and consent on both sides. The father will not bestow his child without the child's knowledge or consent. Hindi niya ipupush nang hindi alam ng anak. Magugulat na ang anak. Engage na siya. Hindi pwede. The child in turn will not bestow himself without his father's knowledge and consent. Hindi rin dapat hindi alam nila tatay at nanay. Hindi dapat ang huling nakakaalam ay si nanay at tatay. Alam na ng lahat. Yung parents hindi pa. Hindi ipapaalam, ipapaalam. Hindi ipapaalam, ipapaalam. So, next, sa last na ito. Paano naman kung kasal na? Tapos na ba ang obligation ni nanay at tatay kapag kasal na yung mga anak nila? Nakahiwalay na sila, may sarili na silang marriage. Tapos na ba ang obligasyon ng parents? The Bible said, no. Hindi pa. Hindi pa rin. Alam nyo, bakit ang kultura
ay masama ang in-law. Sa Pilipinas, hindi lang sa atin yun ha, by the way. Ito ay universal na problem. Bakit magkaaway si Mrs. tapos yung nanay ng mister? Bakit magkaaway si mister at yung nanay o tatay ni Mrs.? What's the problem? Bakit ganon? Maraming mga iba't ibang mga reasons. Pwedeng overlapping loyalties. Gusto pa rin ni nanay at tatay sila masusunod. Kahit may bago ng gobyerno. Kahit may bago ng authority. Gusto ni nanay at tatay, papangunahan pa rin nila yung anak nilang lalaki. Gusto nila, papangunahan pa rin nila yung anak nilang babae. Hiwalay na sila na institusyon. Pwede rin na control. Kaya dapat mga magulang, no? At tayo dapat ay very controlling habang pinakabata sila. Doon ka dapat pinakontrolling. Hindi ka dapat maluwag pag bata pa. Infant to toddler. Pero habang palaki sila ng palaki, doon paluwag ng paluwag. Palaya ng palaya. Ganyan ang tama. Hindi baliktad. Nung bata, bahala ka sa buhay mo. Tapos, habang lumalaki, pahigpit ng pahigpit, pasakal ng pasakal. Baliktad sa disenyo ng Panginoon. Habang lumalaki sila ay paluwag ng paluwag. Do it. Be very controlling. You can be micromanaging. Pag infant pa. Pag toddler pa. Pero after nyan, ano na? Sila ay kapareho mo na image bearer na may sariling isip at adult. Hindi pwedeng tratuhin na baby yung 30 years old. Therefore, dapat less controlling na yung mga magulang. Paluwag na ng paluwag yung mga magulang. Jealousy, rivalry, ayan, expectation of taking sides, ayan, hindi dapat ang mga tayo ay magiging mga in-laws later on, hindi dapat tayo nagkakampihan sa anak natin, hindi natin dapat sabihin sa anak natin, yung asawa mo o kami. Wala na, hindi dapat ganon. Walang ganon na dapat mangyari. Hindi mo dapat nilalabanan. Iyon. Sila ay merong sariling government. Alam niyo ano yung maganda dito na example sa Bible? Si Ruth sa Naomi. Pakaganda. Si Ruth sa si Naomi. Si Ruth ay yung hindi niya naman totoong nanay si Naomi. Pero nung mag-isa na lang si Naomi, sinamahan niya. Sabi niya, where you go, I will go. Your people will be my people. Your God will be my God. At si Naomi, siya pa yung nag-push, nagbigay ng wisdom kay Ruth kung ano yung mga steps na gagawin niya para magkatuluyan sila ni Boaz. Isipin yun, sino yung nag-push? Mother-in-law. Mother-in-law, daughter-in-law, binibigyan na ng guidance. Napakaganda. Proverbs 5, 1-20, ang tatay, may asawa na yung anak niya. Pero yung sabi ng tatay, huwag kang mangangalon niya, anak. Ang mahalin mo ay yung wife of your youth. Sino nagsabi nun? Tatay, at sinasabihan niya, anak niya na may asawa na. Hindi tumigil, hindi niya sinabi, labas na ako dyan. Hindi. Sabi niya, anak, warning, wag na wag ka mabababae. Sabi ni tatay sa anak niyang lalaki na may asawa na. Sabi niya, maging faithful ka sa misis mo, anak. Sa mga babae, Titus chapter 2, 3-5. Anong sabi sa Titus 2? Older women train younger women to what? To love their husbands. To obey their husbands. Dalawa. Anong sasabihin ng mas matandang babae sa mas batang babae? Magreklamo ka sa asawa mo. Ay, ganyan talaga mga lalaki. Ganon ba dapat ituro ng older women sa younger women? Hindi. Anong sabi
ng scripture, older women, turuan nyo yung younger women to what? Mahalin mo yung asawa mo, sundin mo siya. Kanino dapat manggagaling yon? Older women. Sino yung older women na pinakamalapit? Si in-law, saka si nanay. Dapat sila yung magsasabi sa kanila na igalang mo yung mister mo. Nakikita ko parang hindi mo siya ginagalang, igalang mo yung mister mo. Narinig ko, sinisigon mo yung asawa mo, tigilan mo yan. Kanino manggagaling yon? Kay nanay. Kay in-law. Sila yung magsasabi kay wife. Ang mga Christian parents ay dapat maging wise guides. Now, lastly, ito na yung finale. Sa next. Tandaan natin, lahat ng mga pinag-usapan natin, ang pinaka-perfect standard ng isang magulang na hinahanda yung anak niya para sa marriage ay ang God the Father. Diyos Ama. Ang Diyos Ama, Diyos Ama, ang pinakamahusay at perpektong tatay na hinanda yung bugtong niyang anak para mag-asawa yung bugtong niyang anak. Sino ang namili sa asawa ni Kristo? Ang Ama. Pero may perfection dun kasi nag-agree din si Christ. Covenant of Redemption, Covenant Theology. Wow, may kinalaman pala yung Covenant Theology sa marriage. Yes. Sino ang nagplano at naghanda dun sa marriage ni Christ at sa church? Ang Ama. Sino ang nag-train kay Jesus, even through suffering, na maging isang mister para sa iglesia? Sabi sa Hebrews, He suffered. He obeyed through suffering. Sino ang nag-train? Sino ang hinayaan ng Ama na magdusa yung anak niya para kayanin yung ultimate sacrifice niya? Ang Father. Kaya ganyan din yung mga tatay. Pwede niyong hayaang masaktan yung mga anak niyo. Hindi ang obligasyon ng magulang ay pigilang masaktan palagi yung anak nila. Isang obligasyon ng magulang ay hayaang masaktan yung anak nila para sa hinaharap ay kayanin nilang masaktan para sa mga makabuluhang bagay. Hindi dapat pinoprotektahan sa lahat ng sakit yung mga anak. Dahil isang araw, lalaki sila at kailangan kayanin nilang masaktan at magsakripisyo para sa mga mabuti at mga makabulang bagay. Hindi palagi silang tatakbo, yuyuko, titiklop, bawat masaktan lang sila. No. Alam niyo, ginawa yan ng Ama kay Jesus. Ang dami niyang sufferings. Pero para saan lahat yon? Sa final suffering. Bakit siya magsasuffer? Para sa misis niya. Para sa mapapangasawa niyang babae. So that he can die for his bride. Hinayaan ba ng Ama na i-train si Jesus ng mundo? No. Ang sabi ni Jesus, ginagawa ko ay yung nakikita ko sa Ama ko. Aba, may passive imitation. Ang lahat ng sinasabi ko ay yung mga sinasabi ng anak ko, ay ng Ama ko. Aba, may active instruction. Yung Ama, Diyos Ama, kay Jesus. Who kept Jesus pure for that blessed and ultimate wedding? Sino nagbigay ng banal na spirito kay Jesus para panatilihin siyang pure before his wedding day? Lalaki si Jesus sa kanyang pagkatao. Sino yung nag-keep sa kanya na pure? Ang Father. Who sent Jesus into the world on a mission to give His life and to die for His bride? Bakit nga ba pinadala si Jesus? Para mamatay siya para sa asawa niya. Yan ang sasabihin ng mga tatay sa mga anak na lalaki. Nak, papakasal ka para mamatay ka para sa asawa mo. You will give yourself for that woman. Mamatay ka sa sarili mo bilang pag-ibig doon sa mapapangasawa mo. Last na in-law kasi yung last natin eh. May good relationship ba yung father sa asawa ni Jesus? Galit ba yung ama sa misis ni Jesus? No. Tinuring niyang anak yung misis ng anak niya. Sana ang mga magulang ay maging mga pastol ng kanilang anak by word and example. So dito nagtatapos yung ating Bible class. I think sobra na tayo sa oras, no?
So, sa Wednesday, you can ask or we can discuss further. Manalangin tayo. Diyos namin, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Kayo po ang magturo sa amin, lalo. Renew our minds according to your word. Huwag nyo kami hayaan sa kinasanayan. Huwag nyo kami hayaan sa sanlibutan. Turuan nyo kami at nilukin ayon sa iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen.